Jubilito TV Official. Alright. Yan yun sa mga kabagis, Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawan lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating sariling opinion at interpretasyon dito po sa naging recent video upload po ni Kalingap Rab na may title pong Umiyak Silang Lahat, Ang Dami Kong Nalaman. Ito po yung parang alam nyo yung ginagawa po ni Pastor ER, no? Pag nagba-Bible study po yung team nila Kalingap Rab pagkatapos po nila mag-mission, ay parang nai-apply din po ni Pastor ER sa ating mga Kalingap Angels, no? Mga Kalingap at kabagis na sila Dara, sila Joy. At dito nga po mga Kalingap at kabagis ay parang nakapag-open sila ng kanilang mga, alam niyo na, mga hidden o mga bagay-bagay na kinikimkim po nila sa kanilang sarili at sa kanilang buhay, na kung saan ay talagang minsan mga Kalingap at kabagis, no? Based sa kanilang mga sinabi ay kapupulutan po rin natin ng aral. Di lamang po para sa kanila, bagkus para din po sa atin, no, mga Kalingap at kabagis, dahil po dito nga po ay hindi lang naman po sila nakaka-experience ng mga ganitong problema. Syempre po, yung mga iba pa rin po nating mga Kalingap netizens ay na-experience din po yung ganitong problema. So ito nga po mga Kalingap at kabagis, ito pong si Joy, nung kinausap po ni Pastor ER ay nag-open up siya, no, mga Kalingap at kabagis, regarding nga po sa mga bagay-bagay, kung nagkakaroon siya ng problema, ano ang kanyang ginagawa. At dito mga Kalingap at kabagis, natuklasan pala natin na ito palang si Joy or si Diwata ay talagang alam niyo na, pag yung problema ay talagang masasabi nating punong-puno na, ay talagang hirap po siyang mag-reach out sa ibang tao at kinikimkim niya na lang kung ano man yung sama ng loob at problemang kanyang dinadala. So yun po ang gagawin natin ng reaction video mga Kalingap at kabagis, no? So without further ado mga Kalingap at kabagis, syempre po simulan na po natin yan. Si Joy naman. Joy, ang Joy ba nalulungkot din? Nalulungkot din po. O part ng personality mo na masayahin talaga? Parang way para para ma-distract ka, kailangan lagi kang masaya. Ginagawa mo rin yun, yung parang kailangan mo ng distraction para hindi ka malunod dun sa ikwento mo nga. May time ba sa buhay mo na parang puno din ang sinasabi nila na parang may pain, masakit sa damdamin? Paano ka nagko-cope? How do you cheer yourself pag gano'n? Nagpapanata po ako. Yun lang, nagpapanata lang ako. Tapos, iyaw. So yun ang mga Kalingap at kabagis, no, base po dito sa first statement na binitawan ni Joy, pag nakaka-experience daw po siya ng problema or pagsubok sa buhay, ay namamanata po siya. So kung hindi po ako nagkakamali mga Kalingap at kabagis, no, yung terminology namamanata ay ginagamit po sa Iglesia ni Cristo. So kung hindi rin po ako nagkakamali, ito pong si Joy ay member po ng INC, no, mga Kalingap at kabagis. Correct me if I'm wrong, ilagay nyo na lang po sa ating comment section. So pagpatuloy po natin. Tapos iba kasi yung minsan, Tuloy mo lang. yung totoo may, Baka atakihin. pag nagpapanik attack ako, Meron ka. Bawal ka ng emotions, hindi naman. hindi ko alam. Nagpapanik ka ngayon? Hindi naman. Hindi ako. Pag times, pag parang nati-trigger, tapos pag nasa boarding house ako, ang gusto ko, sinasaktan yung sarili ko. Sinasaktan mo sarili mo. So yun, no, mga Kalingap at kabagis, no, napaka next level na po ang ginagawa ni Joy sa kanyang sarili pag siya po ay nakaka-encounter ng medyo mabigat-bigat na problema, dahil base po sa sinabi niya mga Kalingap at kabagis ay dumadating na siya sa puntong sinasaktan niya na po ang kanyang sarili, which is mga Kalingap at kabagis, hindi na po kagandahan yung kanyang ginagawa, dahil alam nyo,
minsan self-destructive po yung mga ganitong klase ng aksyon na ginagawa natin sa ating sarili, na kung saan ay wala tayong mapaglabasan ng ating sama ng loob, na kung saan ay lahat ng ito ay ibinubunton or ibinabalik natin sa ating sarili, or your means, kagaya nga po ng sinabi po ni Joy, sinasaktan niya ang kanyang sarili. So pagpatuloy po natin. Dahil hindi, ay, gets ko. So, nagpapanik attack ka, tapos, yun ang naiisip mong gawin. Ayun, pero Bakit? kasi minsan, tinatanong ko din, minsan nawawala ako sa ano, kasi nagpe-pray naman ako, Yeah. pero sa akin pa rin balik yung mga May nagtitrigger. Ganun. Yeah. ganun. Kasi ang hirap mag-share. Pero Sorry. hindi ko share Sorry, yung hindi. problems. Hindi mo kailangan i-share lahat. So, ang i-share mo sa amin, what do you do Yun pag lang. mga ganyan yung nangyayari? Nagpapanata lang ako. Okay. Nagpa-pray lang ako, tapos I cut people. Yeah. Kasi ayoko nang kausap, ayoko nang just Yung nakakulong lang ako. yung nagtitrigger even lahat ng people. lahat. Wow. Tapos pag nagpapanik na ako, gusto ko, dinidistract yung sarili ko, gusto ko sinasabi. Meron kang tao na natakbuhan mo. Kasi hindi pwedeng lahat i-cut mo eh. Like parang ang isang protection mo sa sarili mo pag ganyan, there must be one person at least. Once, nag-reach out ako, tapos, hindi sila niniwala sa akin. Wow. Ganun. Sorry to hear that. So parang nag-attempt ka and then nag-fail. So So yun ang mga kalingap at kabagis, no? Nakakalungkot lang kasi minsan, alam mo, may gusto mong sabihin ang problema mo sa ibang tao, pero alam mo, parang yung taong gusto mong pagsabihan ay parang hindi interested na makinig, or hindi siya ready na pakinggan kung ano man yung gusto niyang i-share sa yung problema, no? At dahil nga po dito, mga kalingap at kabagis, ganito po ang ginagawa ni Joy, na kung saan ay kinakat niya na nga daw po yung mga tao dahil nagkaroon na po siya ng experience sa mga individual na minsan gusto niyang pagsabihan ng problema, pero parang ang nangyayari po ay hindi sila interested na makinig sa'yo. Alam ko po, marami po sa inyo ang nakaka-experience din ito, pero alam nyo, ayan po yung realidad, no, mga kalingap at kabagis, no, dahil talagang may mga tao talagang hindi po sila ready na makinig sa problema ng ibang tao. So pagpatuloy po natin. shout ka to ask for help. Yun. Hanap ka pa rin isa. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi, mahirap. Kasi, yung iba sasabihin, Sorry. Tatay. kasi mahirap kasi mag-open agad eh. Kasi Totoo, sasabihin nila, totoo. kasi Totoo, hindi mo alam totoo. kung i-judge ka o sasabihin nila, okay ka lang, o baka kasalanan mo. Normally, ginajudge talaga, di ba? Mm. Na parang nag-aarte ka lang, baka over-emotional ka lang. Pero sa'yo, totoong-totoo yun. So, nag-cut ka ng... So, hindi mo pa nasagot yung question ko. So, parang, kapag nangyayari yun, nag-cut ka ng people, sinasarili mo, di ba? Parang ganon. May way ka to cheer yourself after nung parang moment na yan. Paano mo nililibang o dinidistract ang sarili mo? Meron kang ganon? Wala. Hindi ko po alam kasi matagal bago mawala yung ko eh. Days yun? Days. Ilang years na? Parang 2 years. And then hindi pa na paano yan? Parang hindi mo na pa... Parang wala ka pa nakausap tungkol dyan. Meron Na na. May professional. sinabihan na ako. Na professional, like clinically diagnosed na ba? Wala. So kinakaya mo? Ha? Ganyan. Kinakaya? Kaya. Ayan po. Bigat talaga. Ano advice mo for the people watching na may ganyan din? Hindi ako makapag-advise kasi hindi ko rin may apply sa sarili ko. Totoo. Tama. Pero ako may advice na
nag-fail eh, yung pag-ask mo ng help. Mag-pray tayo, makahanap ka man ng kahit isa na even a friend lang na parang hindi niya kailangan kang bigyan ng solusyon eh. Kailangan lang niya kasama ka kapag yung nag-cut ka ng lahat pero may tao lang sa tabi mo. Kasi it's very dangerous na walang iba. Andiyan naman kami ngayon eh. Although alam ko it's very risky to magtiwala. Pero maybe yung next mong pagtiwala, yun yung makakatulong. So, kumawala na pag-asa doon. And we'll pray for it. Salamat din sa pag-share kasi very vulnerable yung shinare mo pa. Kasi kanina tawa ng tawa. So, sorry. Yeah. Pero nakaka-relate ako sa inyo kasi as a pastor, hindi na yata ako magugulat sa iba't ibang mga cases. So, ang dami talagang cases na mga silently in pain, silently hurting, silently destroyed, abused, na malulungkot ka eh. Pero, may good news din ako sa inyo. May mga ganong cases din na ngayon pag tinignan mo sila, parang wala na yung bakas ng dark nakahapon kasi they found hope in God. So yun, maaalingap at kabagis, no? Talagang, alam nyo, ang problema, sabi nga po nila, minsan dumarating, hindi lamang po para pasakitin ang ulo natin. Bagkus, sabi nga po, dito po sa isa pa pang napanood ko na in-upload ni Dennis Antinor, minsan ang problema ay dumarating para po linisin ang ating daraanan para sa isang mas maayos at mas maginhawang buhay. So ito, gusto ko pong i-share sa inyo to mga kalingap at kabagis, ito pong video upload ni Dennis Antinor. Ayan po, yan po yung kanyang YouTube channel at panoorin po natin mga kalingap at kabagis. Usapan ngayong araw na to at dun sa mga perfect ito para dun sa mga problematic sa mga araw na dumadaan na especially nowadays. Okay, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay di lahat ng problema nakakagulo yung iba para linisin lang ang daan mo. Medyo malalim ito Alam nyo, minsan ang tingin natin sa problema na dumarating sa ating mga buhay ay parang parusa. Aminin. 'Di ba? Parang feeling mo pinarurusahan kapag may problema ka. Laging ang unang reaksyon natin, "Oh Lord, bakit nangyari sa akin 'to? Mabait naman akong tao. Bakit nangyayari sa akin 'to?" Ganun palagi ang tanong natin pag may problema tayo. Naniniwala ka ba na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay may purpose? Lahat 'yan ay may pakinabang. Lahat yan ay may aral. Lahat yan ay may yung tinatawag na proper placement o yung may kalalagyan sa buhay natin. Alam mo, sa buhay natin, hindi lahat ng bagyo, yung mga bagyo na dumarating sa ating mga buhay, minsan, ang bagyo ay dumarating para i-clear yung mga path natin o yung dadaanan natin. Maging parang kasi pag na-clear yan, nagiging maliwanag ang dadaanan natin. Hindi para guluhin tayo o guluhin yung buhay natin, kundi para ayusin ito. Kung may mga taong nawala, kung ano man ang issue ninyo, o kaya may mga bagay tayo sa buhay natin na nawala sa buhay natin, baka naman talagang, lalo na yung mga nawala ng kaibigan, nagkatampuan, nagkagalit, hindi kaya dapat talaga na mawala ang mga ito sa buhay natin. Ikaw ang mag-isip. Kahit papano, sure ako may isasagot ka dyan. Diba? Alam nyo, sample sa isang opisina, kapag ipopromote ka, may mga bagay kang dapat i-give up na dating ginagawa mo. Ang gagawin mo dito, i-delegate mo sa iba para sa mas mataas na posisyon na hahawakan mo. Kung dati ikaw yung gumagawa ng yung tinatawag na dirty works, ika nga. Ngayon, mas part ka na ng bigger plan para sa opisina. Isa ka na ngayon sa mga tawag dito, kinukonsult para sa plano para mas kumita at saka lumago o lumaki pa yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo.
tinanggal ng boss mo ang lahat ng makakaistorbo sa'yo para makakonsentrate ka sa bagong posisyon mo sa opisina. Dahil ang alam ng boss mo, kakailanganin mo ng mas matinding concentration o kaya mas matinding focus sa trabaho na bago na binigay niya sa'yo kasi na-promote ka nga. Kiniklear niya ang lahat ng mga bagay na makakaistorbo kung sakasakaling ikaw ay nagtatrabaho. Alam nyo, ganun din sa ganun din sa, pwede natin i-apply sa buhay natin ito. Minsan, inaalis ng Diyos ang lahat ng mga, nakakapagpabigat ng buhay natin. Oo, nasanay ka na, nandyan sila. Pero, sometimes, you have to learn how to let go. Minsan kasi para sa mas mataas na purpose mo na plano ng Diyos para sa iyo. At kung nagawa natin yung plano niya para sa atin, eto promise to, hindi niya tayo pababayaan. Kasi nagawa natin yung plano niya para sa atin. Of course, pagka hindi niya tayo pababayaan, ibig sabihin, lagi siyang andyan para sa atin. Basta, eto tatandaan po ninyo, ikaw lalo ka na nanonood, tatandaan mo to. Hindi lahat ng problema na dumarating sa buhay natin, andyan yan para natin problemahin. O ang serve niyan ay maging malaking problema. Minsan kiniklear lang ng bagyong ito o ng problemang ito yung path na dadaanan natin, yung path na papunta sa mas maganda at mas mahusay na lugar. Yan. Okay, so iwan ko lang itong verse na ito sa iyo. Sa Jeremiah 17:7-8, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. Tinan mo nga yan, for its leaves remain green. Remain green and is not anxious in the year of drought. Yan, yung tagtuyot, hindi iniisip. For it does not cease to bear fruit. Thank you for watching and God bless. So ayun mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa ating bagong recent na reaction video. At muli po, pakisuportahan naman po Val Santos Matubang, Ate Edo Vlogs at Kalinga Prab. Sama nyo na rin po ang inyong lingkod, Jubilito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, Jubilito TV Official, Public Information Officers ng Karepa Group, and at the same time po, proud member po ng Kalinga po FW Organic Sponsor or Team Cause. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first, God bless po. Bye-bye!